Liwanag ng aming puso, sa amin manahanda. Pagluway ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at mga kapanalig. Alleluia! Dumarating ang Panginoong butihin. Papawiin niya ang dilim na tumatakip sa atin. Alleluia! Siya'y purihin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw nang nakalipas buhat ng ating pagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nanabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon narito at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Halina at manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan, ang liwanag at tanglaw sa lahat ng mga bansa, ay iyong pinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandila na hawak-hawak ng sambayanan, gayon din ang mga inihanda naming mga kandila. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ang pagpupuri para sambahin ang ngalan mo sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan. Kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag, si Hesukristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises,
Si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo, nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon ay dinala si Jesus sa templo sapagkat siya ay nakatalaga sa Panginoon, sapagkat ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. So, kung titingnan natin yung unang bahagi, ito'y katuparan lamang ng isang kanilang pananalig at sa kanilang pananampalataya na italaga sa Panginoon ang panganay sapagkat siya ay tinubos. Tinubos, iniligtas, tinubos. Mula sa pagkaalipin sa kasamaan at kasalanan, siya ay tinubos. Pero sa sumunod na bahagi ng ating ebanghelyo ay naging mas malinaw na ang kanyang pagkadala at pagtatalaga sa templo ay hindi upang sabihin siya'y tinubos. Sapagkat si Simeon na nagsabi na siya ang liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa bayang Israel. Luminaw ang isang katotohanan, hindi siya tinubos. Siya mismo ang tutubos. Siya mismo ang manunubos. Hindi siya ang tinubos o tutubusin, kundi siya ang tutubos, siya ang manunubos, siya ang tagapagligtas natin. Kaya nga hindi siya ang nangangailangan ng liwanag, kundi siya mismo ang ating liwanag. Tayo ang nangangailangan ng liwanag. Kaya nang siya'y dali sa templo ay nagkaroon ng liwanag. Lalo na si Simeon na talagang naroon ang kagalakan ng kanyang puso sapagkat nakita niya ang tanglaw, ang liwanag, ang magbibigay ng kaligtasan sa bayang Israel at maging liwanag din at kaligtasan sa mga hentil. Kaya ang Panginoong Hesukristo ang ating liwanag at malinaw din naman po iyan kapag sinisindihan natin ang ating mga kandila na mga natangan ng mga ninong at ninang sa sakramento ng binyag. Malinaw na sinasabing ang liwanag na ito ay walang iba kundi si Kristo na siyang magiging tanglaw natin sa ating buhay. Kaya si Kristo ang liwanag, si Kristo ang tanglaw. Siya ang liwanag ng ating buhay. Isang araw, may dinalaw akong kaibigan at nagulat ako pagpasok ko ng bahay nila. Napakaraming naggagandahang mga kandila. Tuwan-tuwa ako, ang dami niyang kandilang anghel, mga angel candles, na napakagagandang mga anghel na kandila. Mayroong kandilang may hawak na turotot, may kandila na angel na may hawak na harp, mayroong nakaupo, may nakatayo, nakatagilid, may nakahiga,
at iba't iba pang mga post ng mga nagagandahang angel na kandila. Sabi ko, wow, ang ganda-ganda naman ng mga kandila po ninyo, iba't ibang angel. Ay, Father, yan lang po ang nakita nyo sa eskaparate, meron pa, halika kayo sa sala. Pagdating ko sa sala, iba't iba namang mga kandilang prutas. Kakatuwa, merong pineapple candle, apple candle, grapes na candle. Nako, nakakatuwa, orange na candle. Sabi ko, wow, mga prutas naman ito. Nako, Father, ito ang tignan mo. Pagtingin ko naman sa kabila, mga animals na candle. Ayun, merong dog na candle, cat na candle, elephant na candle, meron pang kwago na candle. Sabi ko, napakaganda naman kako, napakarami niyong candle. Ay, opo, Father, collection ko po ng mga candles yan. Iba-iba din po yung amoy niyan, scented po. Kaya makakapili kayo, may amoy strawberry, may amoy vanilla, may amoy chocolate, merong amoy cherry, merong amoy apple. Napakarami pong iba't ibang amoy ng candle na yan. Hanggang kwarto ko po, may kandila po. Tuwan-tuwa, sabi ko, pakarami pong collection ng kandila. Ay, naku, Father, madadagdagan pa yan. Eh, biglang nag-brown out. Nag-brown out. Nung mag-brown out, biglang sumigaw siya. Tinawag niya yung kanilang kasambahay. Inday! Inday! Bakit po, ma'am? Halika dito, eto, eto, 50 pesos. Bumili ka ng kandila sa labas nang magkaroon ng liwanag dito sa bahay at naku, nag-brown out. Bumili ka ng kandila. Sabi ko, naku, sister, ba't bibili pa ng kandila? Eh, di ba ito nga ang mga collection mo ng kandila? Father, for display only lang yan. Hindi ko po sinisindihan yan. At napaisip ako, sabi ko, aanhin mo ang katutak na kandila. Eh, kaya nga siya tinawag na kandila. Kaya nga siya ay kandila dahil ang purpose ng kandila ay magbigay ng liwanag. So, aanhin mo ang kandila kung hindi mo pala sisindihan at magbibigay ng liwanag. Ibig sabihin, dekorasyon lang. So paano kung ang dapat na magtanglaw at magbigay ng liwanag ay hindi nagbibigay ng liwanag dahil dekorasyon lang? Kuminsan para tayong katulad ng mga kandila niya, dekorasyon lang. Magsusuot tayo ng uniforme ng iba't ibang organization o samahan sa ating simbahan. Pero nagiging tanglaw ba tayo liwanag ng ating kapwa? Kuminsan, nakasuot tayo ng uniforme, pero sungit-sungit natin. Nakasuot tayo ng uniforme na tayo lingkod ng simbahan, pero ang damot-damot natin. Nakasuot tayo ng uniforme na ang dating ay tayo ay matulungin, pero madamot tayo sa ating kapwa, lalo sa mga nangangailangan. So in other words, kuminsan, sapagkat ikaw ay lingkod, paano kung di tayo naglilingkod? Para din tayo mga dekorasyong kandila lamang. Kayo po ba ay nagiging tanglaw din at liwanag ng inyong kapwa? Naibibigay at naihahatid niyo ba sa kanila ang liwanag ng ating buhay? You brighten my day. Pero kapag naman ikay dekorasyon lang, at hindi nagbibigay ng tanglaw sa kanila, kundi sama ng loob, ang sabi nila ay, kapag nakikita kita. Nawa sa buhay natin bilang Kristiyano, ang ating liwanag na si Jesucristo ay makita din pong nagliliwanag sa ating buhay. Amen. At ngayon, mga kapanalig, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat na mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong dahambahan, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di-iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay at bibigay buhay at ang kalis at kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang bayan ng Diyos na tinipon sa liwanag ng Kanyang pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin.
sa bawat araw at patawarin mo aming sala. Ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kumiadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Candelaria. O Mariyang tagapagdala ng liwanag sa iyong sinapupunan. Puso ang kabanalan patungo sa Ama at iakay mo sa amin ang liwanag sa daan patungo kay Kristo. O marikit na sisidlan ng bunyi at bantog, kami ay akayin sa aming mga pangangailangan. Ikaw nawa ay maging aming palagiang aliw sa kalungkutan at sa hinang lahat ng mga banal sa buhay na walang hanggan.
Ito ang aming samo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. Manalayo, Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway, mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng ating liwanag na Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Hostia, Vecelipan dis ostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sihi net termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat at tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novoce dat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesus Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesus Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus